Good day sa inyo guys. Ngayon ituturo ko inyo kasi maraming nagre-request nito at minsan nakakalimutan nila lalo kung gagamitin nila yung modified APK natin, no? Itong tutorial na to is applicable sa alin sump launcher at iba pang sump client na alam ninyo. So mag-umpisa na tayo. Andito kasi yung GTA sump files ko, nakabukod siya. So kung nasa download yung file nyo, isipin nyo na lang na download to. Okay, so dito sa mga files ko at ina-upload kong files, wala din naman akong in-upload na diretso APK, kaya sundin nyo lang to. Una, ito yung i-install natin, extract nyo na lang, tapos open nyo, then install. Yan, antayin nyo lang matapos yung installation guys. Open, allow nyo lang lahat muna guys. Then pag lumabas na yan, pag nag-okay na siya, balik tayo ulit sa GArchiver, back. Tapos kung meron kayong alin light data, or ang ma-advise ko sa inyo is mag-backup kayo lagi, kasi kagaya ng APK ko guys, hindi yun, kung napansin nyo, hindi na siya magkakaroon ng choice na mag-download directly ng data. So manually nyo po siya lalagyan, kasi yung iba marami nagkakamali, bakit daw nag-black screen, nag-install lang naman sila ng APK. Ang problema po, wala naman po kayong nilalagay na data madalas. So inform ko lang po kayo na yung APK natin or nung iba minsan, lalo pag no update na, is manually po lalagyan ng data. So ito po yung ating data, extract natin, antayin lang po natin sa matapos. Yan, so tapos na guys. Ito na yung data natin. Ngayon ako kasi guys, sa cellphone ko kasi, dito hindi ko ma-access guys yung Android data. So puntahan natin tong sa yan, naka-access denied siya guys. Access denied talaga siya. Hindi ko rin alam kung bakit. Ayan siya guys, access denied siya. So ang paraan ko dyan is gumamit ng FB File Manager, kasi doon guys na-access ko siya. So open natin yung FB File Manager, then open lang natin yan, yung mismong phone memory, GTA sump files, kung asan yung data natin. Yan, ito ang madalas na ito ang pinakamadalas na nangyayari na error guys. Ang ginagawa kadalasan ng iba, kasi minsan kunwari sump orange, maski ganito guys yung pangalan ng folder na common naman na sa akin, kasi nakikita yung logo na pang sump yan, no? Minsan kahit sump orange, alin sump yung gamit nila or whatsoever, yan na lang ginagawa nila, ginagamit nila palagi na folder. So pag ganyan po ang ginagawa nyo, tapos kunwari gagamitin nyo sa sump launcher, hindi po talaga siya gagana. Okay, nagigets nyo po ba yung point? Kasi yung name ng folder nya at yung folder na yon kung saan siya applicable na app. So na yan, basic na yan, nandyan na. Kumbaga, yun ang gusto kong sabihin, kung alin siya, pang alin siya. So ang pinaka safe way po na gagawin natin para ma-open o di kaya para ma-copy siya ng maayos, magamit natin siya ng maayos sa kahit na anong sump launcher, is ito po. Ganito pong method, no? Open natin, kunin nyo po yung files, yan lang po ang ikakopy ninyo.
then back lang. Dito, tignan nyo guys, dito ma-access ko yung data ko ng SAMP or Alin. Yan guys, di ba nag-open siya? Then, kung saan kayo, yan guys, pansinin nyo maigi ito guys, imamark ko. Yan guys, magkaiba siya. Tapos sa pangalan, magkaiba din. So, gagawin nyo, open nyo lang dyan, then i-paste nyo, tapos apply to all, overwrite nyo lang. Then, dito yan guys, nag-loading yan dito. Antayin lang natin yan matapos. Yun, nakopy na. So, yun lang. Pagkatapos niyan, pwede nyo na subukan yung SAMP client nyo kung gumagana. So, yun lang ang ma-advise ko guys. Maging aware kayo sa ini-install nyong SAMP client kasi iba-iba siya. Yun, maging aware kayo sa ini-install nyong SAMP client kasi iba-iba sila, lalo sa data file. Although, yung mismong file parehas lang din naman, nagkakatalo kasi minsan sa pangalan ng mismong folder. Yun. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunood.